Magandang umaga sa inyong lahat. Ang tatalakayin namin ay tungkol sa Kabanata 3. Ang Kabanata 3 sa pananaliksik ay kadalasan tinatawag na metodolohiya, na kung saan inilarawan mo ang mga pamamaraan at proseso ng iyong ginagamit o gagamitin sa iyong pananaliksik. Ito ang bahagi kung saan ipinapakita mo kung paano mo sasagutin ang iyong mga tanong sa pananaliksik. Ang disenyo ng pananaliksik ay kritikal sa pagsasagawa ng pananaliksik dahil ito ang nagtatakda ng instruktura at pamamaraan ng pag-aaral. Ito ay nagbibigay daan para sa maayos na pagkuha ng interpretasyon ng datos. Naglalayong mapabuti ang metodolohiya at pagtutok sa layunin ng pag-aaral. Sa pamamagitan nito, mas magiging systematis at epektibo ang pagbuo proseso ng pananaliksik. Instrumentation o data collection. Dito mo ilalarawan ng mga tool o instrumento na yung ginagamit para makalikon ng datos tulad ng mga survey, interview o pagmamasid. Halimbawa, instrumentasyon sa pananaliksik ay tumutukoy sa mga instrumento o pamamaraan na ginagamit ng isang manaliksik upang makalikom ng impormasyon o datos para sa kanyang pamanaliksik. Ito ay maaaring maging mga survey, interview, obserbasyon, experiment at iba pa. Ang proseso ng pagkalap ng datos. Halimbawa, sa bawat uri ng pananaliksik ay nangangailangan ng naangkop na datos upang makamit ang layunin ng mga ito at upang makuha ang kinakailangan ng datos. Ang manaliksik ay nangangailangan gumagamit ng tamang metodo. Ng datos. Ang analysis ng datos ay pagsusuri o paglilitisay ang proseso ng paghimaymay ng isang matalimod na paksa o sustansya upang makatanggap ng isang mas mainam na pagkaunawa rito. Tandaan, ang layunin ng Kabanata 3 ay upang may pakita ng iyong pananaliksik ay maingat na isinasagawa ang mga resulta ay maaaring mapagkatiwalaan. going, going, 언제나 너에게 going, going.